iyo ang pag-asa tunay sa buhay. Kailangan ko'y iyo. Ang lahat sa buhay, aming laman ng puso at isipan, Jesus. Ang pag-asang tunay sa buhay. Kailangan ko'y kayo. Kaya ako ay magpupuri habang buhay. Ngalan niyo ay aking itatanghal. Aking itatanghas ang iyong kaluwalhatian. Pupurihin kayo iyon at kailanman. Kaya ako ay magpupuri habang buhay. Ngalan niyo ay aking itatanghal. Aming tataas ang inyong kaluwalhatian. Pupurihin kayo ngayon at kailanman. Kaya ako ay magpupuri habang buhay. Ngalan niyo ay aking itatanghal. Aking
Pastor Eduardo Quijada. Nabanggit ko nga kanina sa how. Meron ba tayong mga baong memory verse? Kasi po, bilang isang Kristiyano, yan ang tatak natin. Amen? Kailangan meron tayong baon na salita ng Panginoon. Kasi nung papunta rito si Pastor Juan, sabi dun sa immigration, kailangan niya ng patunayan na siya ay Kristiyano. Tapos sabi, magbanggit ka ng versikulo. John 3:16, sabi, hindi na yan, luma na yan. Sabi gano'n. Kailangan iba naman. Kaya sa oras na ito, mamaya. Mamaya na lang. Kinakabahan niyo. Ang daming memory mo. Mamaya na lang. Salamat sa Panginoon kasi po mga kapatid. Kasi ang Biblia ay mawawala. Darating yung panahon na ipagbabawal ang magbukas ng Biblia. Pero kapag sinaulo natin ito, saan man tayo naroroon, anumang sitwasyon ng pagdaraanan natin, yan ang magliligtas sa atin. Yan ang mananatili. Kaya lang, kailangan natin talagang mag-effort. Kung sa pag-aaral niyo, nagsisikap kayo para umunlad, para tumaas yung ranggo, para makagraduate, ganoon din ang salita ng Panginoon. Merong graduation. Darating ang panahon na kailangan graduate tayo. Sa ayaw natin at gusto, gagraduate tayo. Ang problema, kung makakapasa. Oo, graduate ka, pero kung hindi ka naman pasado, paano? Sabi dito sa ating pag-aaralan, sa Roma chapter 12, verse 1 and 2, ito po yung binigay ng Pastor Joseph sa atin na isang buong taon na pagbubulay-bulayan. Roma chapter 12, verse 1 and 2, ganito po yung sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sa to, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo sa ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Tayo manalangin, dakilang Ama, maraming salamat sa inyo. Isang pribilehyo, Panginoon, na patuloy na maintindihan namin ang iyong salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, mailagay nawa ito sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, sa aming isipan, ang iyong mga salita na magbibigay buhay, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Ilangin ko, Panginoon, na kayo ang manguna, Panginoon, sa aming pagtitipon na ito. Dahil ako'y naniniwala, naririto kayo sa aming kalagitnaan. Dahil sinabi niyo na isa o dalawa na nagkakatipon sa inyong pangalan, naroon kayo sa kalagitnaan. At patuloy na aabot, magbibigay, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, pag-asa sa bawat isa sa amin. Ano man ang problema ng bawat isa, may mga suliranin man, naniniwala ako, sapat ang iyong biyaya na kaya niyo silang itawid, kaya niyo silang pagtagumpayin, at kaya niyong gawin, Panginoon, yung mga imposibleng bagay na sa kanilang pag-isip ay parang mahirap. Salamat po sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi rito, ialay natin ang ating sarili, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Kanina napag-aralan natin kung paano natin pahalagahan yung kaligtasang tinanggap natin. Kaya tayo narito dahil niligtas tayo ng Panginoon. Pero hindi natatapos yung kaligtasan na yon nung tanggapin natin. Kailangan natin, sabi rito, ialay natin yung sarili natin na kalugod-lugod, banal sa harapan ng Panginoon. Kasi yun yung nararapat at karapat dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Oo, umaawi tayo. Hindi nyo napansin kapag marami kang problema, awitan mo ang Panginoon. Sino po ba nakaranas ng matinding problema pero inuna niyang awitan ng Panginoon? Talagang makikita mo tumutugon ng Panginoon. Bibigyan kanya ng unang-una kapayapaan. Na parang napakalaking problema pero pag inawitan mo ang Panginoon, napakaliit lang pala. Kasi ang nais ng Panginoon, tayong mga lingkod niya, tayong mga pinili, tayong mga hinirang, maintindihan natin na sa buhay na ito,
kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng lakas niya, kailangan natin ng tulong niya. Dahil hindi sa sarili nating lakas, katulad ng sinasabi ko sa Titus chapter 3 verse 5. Hindi sa mabubuti nating gawa, hindi sa mga bagay na napagtagumpayan natin, hindi doon sa mga napag-aralan natin, anuman yung sabi nga yung PhD o anuman siya. Hindi yan ang titignan ng Panginoon. Kundi yung sarili natin, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Ialay natin. At sabi, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo na ito. Bakit? Dahil ang mundong ito ay pawasak ng pawasak. Ang mundong ito ay pagulo ng pagulo. At ang nais ng dyablo, kung nabasa nyo kung paano tinukso ang Panginoon, una saan? Sa tinapay. Hindi po ba? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sumunod yung karangyaan. Sabi ng dyablo, akin yan. Ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Madalas yun ang sinusumbat sa atin ng kaaway. Yun ang ginagawa niyang trap sa atin para malihis tayo. Una sa pagkain, ngayon naman sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kala niyo ba yung sa mga cellphone nyo, yung parang pinahalagahan nyo o mas mahalaga sa inyo, na pagkagising nyo unang titignan mo ang cellphone? Nagiging Diyos-Diyosa natin yun. Di po ba? Yung mga bagay na mas mahalaga sa atin, na parang mas mahalaga pa kaysa sa Panginoon, nagiging Diyos-Diyosa natin. Hindi lang po yung mga ribulto. Minsan o madalas yung mga cellphone natin. Sino po yung umaalis na pag naiwanan yung cellphone kahit malayo bumabalik? Di po ba? Pag naiwanan mo, o kaya naman nakalimutan mo, natataranta ka kung saan mo naiwanan, hahanapin mo talaga. Pero madalas nakakalimutan nating hanapin ang Panginoon. Mas napapahalagahan natin ang cellphone. Na kapag tumunog, kahit nasa loob ka ng simbahan, tatayo ka at sasagutin mo. Isang nakakalungkot na bagay ang ginagawa ng mundo para sa atin. Yung cellphone na yan din ang nag-uudyok sa atin para lumayo sa Panginoon. Kapag wala kayong pasok, sabi mo nagpapahinga, manonood ka lang ng YouTube, ng mga movie. Di po ba? Kala natin yan ang kapahingahan natin. Oo, nagagamit natin yan para makausap natin ang pamilya natin sa mas malayo o sa Pilipinas, kung saan man nandun. Oo, tama yun. Gamitin natin sa mas maayos na bagay. Kaya lang, nilimitahan din natin. Ang unahin natin ng Panginoon, kasi alam niyo po, lahat tayo may plano. Lahat tayo may ninanasa sa buhay natin na pag natapos ko ito, tutulong ko sa magulang ko, pag-aaralin ko ang aking kapatid, pagpapatayo ko ng bahay, bibili ko ng lupa. Marami tayong pangarap. Pero ang Panginoon pa rin ang nagpapatupad. Tandaan niyo mga kapatid, sabi rito, ialay natin yung sarili natin at huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo. Dahil ang mundong ito, kung titignan natin, talagang hindi na magbabago. Talagang darating sa pagkawasak. Ang kailangan lang, maging handa tayo. Kung iaalay natin yung sarili natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, bagamat pagod kayo, magkaroon kayo ng devotion sa Panginoon. Makipag-bind niyo yung sarili niyo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Panalangin na pagsusumamo. Lahat tayo may kahinaan. Kahit hindi ko itanong sa inyo, lahat tayo may kahinaan. Physical o ano man yan. Kasi nakalagay sa Roma 7. Naniniwala kayo, nakalagay din sa Bible yan. Sabi rito sa Roma 7. Sabi rito, sa Roma 7 chapter 7, verse 15. Sabi, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Tayo yun. Kahit ayaw mong gawin, gusto kong bumiit, pero di ko magawa. Hindi po ba? Nakalagay mismo rito sa salita ng Panginoon, sabi pa nga rito eh. Sabi rito sa 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Dun sa sumunod, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin.
May built-in na kasalanan tayo mga kapatid, na nandun sa atin. Nang nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon tayo ng portion dun sa kasalanan na yun. At ang masakit, ngayong panahon na to, ang lumalaganap ay yung layaw ng laman. Anong sabi ng Panginoon? Dati kapag ka nakakita ka ng nagbuhubad o isang nakahubad na babae, o pag ninasa mo, na galaw mo siya, kasalanan. Pero ngayon, kapag nakita mo pa lang at nagnasa ka, kasalanan na yun. Marami ngayon po dito sa lugar ng Taiwan ang napalayo sa pamilya, nasira ang pamilya dahil sa layaw ng laman. Sa pagnanasa ng laman. Marami. Kapag ikaw ay hindi equipped sa salita ng Panginoon, talagang madadamay ka o masasama ka. Kaya mga kapatid, sabi sa Roma rin, na tulungan natin yung sarili natin. Tayo yung tinitignan ng mga tao. Nakatingin sa atin ng mga tao. At kung ano ang ginagawa, hindi nyo napansin, kapag ka nakagawa kayo ng kasalanan sa trabaho, sabihin, Kristiyano ka pa naman. Hindi nyo napansin yun. Pag meron kayong nakaaway, sasabihin sa inyo, babato ka agad, born again ka pa naman, nagsisimba ka pa naman. Pero hindi tayo makafight back na, o ikaw, katolik pa, bakit ganyan? Sabi, ikaw yung may katok na, liko ka pa. Liko ba? Hindi tayo pwedeng mag-fight back. Ang ginagawa natin, nasasaktan tayo kasi hindi ang tayo ang nilalait, ang Panginoon. Kaya anong sabi, ialay natin yung sarili natin. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung nauso man yung paglalaro ng Mobile Legends, yung mga laro na yan na ang pinaglalaroan mo si Satanas, yung Dota, panahon na para itigil natin. Hindi yan ang magpapasaya sa atin mga kapatid. Hindi yan. Oo, panandalian. Mga kabataan. Tanggalin natin yan sa natin sa buhay natin. Marami po sa Manila yung naglalaro ngayon ng mga games, yung mga sugal. Nagulat nga ako nung isang araw buong sweldo niya, naubos niya sa kala na kapipindot lang ng slot machine sa cellphone. Scatter. Ano pangalan? Scatter. Pastor, nagkaganong ka? Sino po ba naglalaro? Alam niyo. Hindi ko alam eh. Kasi kung alam ko, naglalaro rin ako niyan. Alam mo. Bigo. Hindi po ba? Huwag tayo makiayon. Bigo. Naririto kayo para ang purpose nyo. Diba? Makagraduate, matuto, at pagkatapos na makagraduate ay diba? Pagkatapos makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, kumita, nawa makatulong sa pamilya, at maiayos ang sarili nyo. Kasi walang ibang tutulong sa inyo at sa atin kundi sarili natin. Oo, merong iba nagsasakripisyo. Katulad na sinabi ng ating kapatid, hirap man siya, pero merong mga tao na tumutulong. Sa biyaya at tabag ng Panginoon, ginagamit. Pero tayo pa rin, magpapasya. Kukunti na lang ang panahon. Kaya yung mga salita na to, yung ialay natin yung sarili natin. Talagang yung urge ni Pablo rito, sinasabi niya, ay ialay natin yung sarili natin sa Panginoon. Dahil kung hindi, may iwan tayo. Mahuhulog tayo, mawawala tayo sa nais ng Panginoon. Kasi po, ang mundong ito, katulad nga na sinabi ko, pawasak ng pawasak, pagulo ng pagulo. Marami nang nagbabago sa klima natin. Ang North Pole at South Pole ay patuloy na natutunaw, kaya maraming mga lugar ang nababaha. Sabi nga sa isang news, marami sa bansang Pilipinas ang mawawala. Kasama ang Metro Manila, ang Malabon, sa Isabela, maraming mawawalang lugar. At nakikita natin, kung pumunta kayo sa Malabon, ang mga bahay nila ay may mga tukod na. Yung dating nadadaan ng pathway, hindi na, tubigan na. Marami nang nangyayari sa bansang Pilipinas.
Ang pagputok ng taal, lagi nang nararanasan. Lahat ng mga bagay na yan ay isang sign na malapit na siyang dumating. Huwag nating i-ignore. Unahin natin yung sarili natin. Ialay natin sa paanong paraan. Magbasa lagi kayo ng Biblia. Kaya sabi ko nga, ilan ay memory verse na alam niyo? 7 years? Christian? Not yet baptized? Pastor, not yet baptized. Sino pa ba hindi po baptized dito? Sa water ba? Holy Spirit? Water? Si kayo po, baptized na? Water? Water, Maganda yun. air, fire. Tignan mo, 7 years ay. Water, air, fire. Pero hindi niya naranasan yun. Ang bautismo po, ang Panginoong Jesus ay, kahit na siya ay Diyos, nagpabautismo siya. Para ano, yung banal na espiritu ay bumaba sa kanya. Ganun din sa bawat isa sa akin. Kasi kabisado mo man ang Biblia, yan pa yung isa. Upgrade po tayo. Kabisado mo man ang salita ng Panginoon, kung hindi mo naman ipinamumuhay, wala rin sa iyo. Kaya nga sabi ko sa pinag-aaralan natin, kaiba na ngayon yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung naligtas tayo, ibang level na ngayon. Sa panahon din ngayon, sa mga trabaho nyo, yung iba ay ginigipit para hindi na makapagsimba. Pero kung magiging wise ka, katulad ng naririnig ko kanina mga patotoo, pag-araw ng linggo, ayaw nilang pumasok. Magpalit ka na lang ng trabaho. Kasi po, mga kapatid, kung hindi natin bibigyan ng halaga yung kaligtasang pinagbigay sa atin ng libre ng Panginoon, wala na tayo iba pang mapusok. Wala na. Meron ako nabasa kanina sa ganito. Habang ako'y nagbabasa kanina, meron akong nabuksan na nag-receive. Tayo, gusto niya tayo. Sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 20, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ng mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang naakit sa dating masamang gawain at tuluyang nahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Kung nakakilala na kayo, namatay na ang Panginoon, niligtas tayo, at tumalikod pa tayo. Napakapindi ng parusa sa atin, mas masahol pa. Sana hindi ka na lang nakakilala. Kasi sa impyerno, level din ang parusa niya. Patindi ng patindi. Kaya anong kailangan natin? Diyan ang Pastor Yogi, kung meron kayong mga problema, sino man, yung alam niya na makakatulong sa inyo, lumapit kayo, magpa-pray, sama-sama tayo. Kung hindi mo kaya, alam niyang walis tingting, kayang bang magwalis ng maraming kalat kung iisa? Pero pag marami siya, kaya niyang linisin. Ganun din tayo, marami tayo rito ngayon. Kung sama-sama tayo na mananalangin, na-pray si Pastor Joey sa bago niyang titulo na bilang pastor niya. Kung dati-rati ay kabiroan nyo, respeto. Kasi itinalaga siya. Hindi po ba? Ganun din sa bawat isa. Magmahalan tayo, magtulungan, magbigayan, magunawaan. At kung may mga problema, pag-usapan. Hindi po ba? Kasi po, sa panahon natin ngayon talagang ang kaaway 24/7 o higit pa. Dati-rati isang demonyo ang nagbabantay dahil kasi si Satanas ay hindi all-knowing, hindi niya alam ang mangyayari sa'yo. Pero dahil ang ginagawa ni Satanas, marami siyang inspire, pinakawalan ng mga espiritu. Kaya kung mapapansin nyo, yung isang malinis na tao, yung walang laman ng kanyang puso, naghanap pa siya, nung magbumalik siya, nakita niyang malinis. Anong ginawa niya? Naghanap pa siya ng 7. Yung 7 deadly sin na ipinasok dun sa isang tao.
Kaya nakapasok kasi wala si Kristo sa puso niyo. Pero tayo, alam ko, naniniwala ako, tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ano man ang mangyari, alam natin, tutulungan tayo ng Panginoon kung lalapit tayo. Isang bagay po yung natandaan ko kay Pastor Paul. Nagtanong ko, sabi ko, Reb, paano kung nagkasala ako? Anong gagawin ko? Matindi kasi yung kasalanang nagawa ko. Habang kami papunta sa Santa Cruz, ako'y nagdadrive sa kanya. Tumingin siya sa akin na may parang galit yung mukha niya. Anong sinabi niya? Lapit ulit sa Panginoon. Ganun lang ang sinabi niya. Ang Panginoon natin, handa niya tayong patawarin. Gaano man karumi ang kasalanan natin, kaya niya tayong patawarin. Kaya lang kung ulitin natin ulit, paano pa? Ano pang hain ang kailangang ihandog ng Panginoon? Kailangan ba siyang mamatay ulit? Kailangan ba siyang magpapako ulit? Magpahagutit? Nagawa na ng Panginoon yung part niya. Kung babasahin mo rin itong 2 Peter, nagawa na ng Panginoon yung parte niya. Ngayon, panahon natin, yung parte naman natin ang kailangan natin. At ano yun? Mamuhay tayo nakalugod-lugod sa harapan. Masaya yung gatherings na ganito. Masaya pag kami kasama ka. Paano pag nag-iisa ka? Tulungan tayo ng Panginoon. Anong kailangan para magtagumpay tayo sa pakso ng mundong ito? Sabi dun sa binasa natin, kung doon babasahin pa natin sa Roma 7, kailangan lang natin si Jesus. Ang Panginoong Jesus. Whisper the name of Jesus. Kahit kung hindi mo alam ang ipanalangin, sabihin mo lang, Panginoong Jesus. Jesus, help me. Tutugon ng Panginoon. Kasi yung walang pangalang ibinigay sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus na sukat natin sa kaligtasan. Yung pangalang Jesus, kaya nga nalulungkot ako pagka mayroong pangalan sa isang tao, pinapangalang Jesus. Bakit? Kapag nagalit yung isang tao doon sa binigyan ng pangalan na gano'n, namumuro. Hindi po ba? Minsan po ay, nung ako ay hindi na, may asawa na rin. Yung aking ninong sa kasal ay bumili ng derby ticket. Hindi ako marunong magsabong, pero dahil bumili siya ng ticket, 1,000 yung isa, nung kami sa pinakababa. Nung nagsisigawan, nagsabong, akala ko normal na sabong lang. Pag nandun ka pala sa loob, matatakot ka sa sigawan, tapos yung Kristo na tinatawag nila, nakakalungkot. Gusto kong lumabas, hindi ko maintindihan kung anong espiritu yung mga tao na parang nag-aaway, nagrarambol, nasigawan. Pero sa harapan ng Panginoon, hindi natin kayang gawin. Magpuri nga lang, magtaas lang ng kamay, tayo, wala tayo. Hindi po ba? Manalangin lang. Minsan nga nananalangin ka na, nasa labas pa yung isip mo. Ang kapatid, sabi, ialay natin yung sarili natin. Yung sarili natin. Yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Ano man ang katatayuan nyo sa buhay, lilipas din yan. Pero ang mananatili, sabi yung sa binasa natin, mananatili yung magtatsaga sa Panginoon. Ano mang sitwasyon, ano mang mga bagay na pinagdadaanan natin, kung mananatili tayo sa gagawin ng Panginoon, magtatagal tayo. Amen? Amen. Manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming amang nasa langit, muli kami po ay lumalapit. Kilala niyo po ang bawat isa. Hindi ko man alam, Panginoon, ang kanilang mga pinagdaraanan. Hindi ko man alam yung mga lihim ng bawat isa. Pero ang dalangin ko, Panginoon, kung ito ay lihis sa kalooban, tulungan niyo kami ang bawat isa sa atin na maiayos, Panginoon, ang aming mga buhay patungkol sa iyo. Kung may mga ama ng tahanan, patuloy na bigyan niyo ng kapangyarihan, Panginoon, upang sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa ay ma-share nila, Panginoon, yung pagpapalang matatanggap nila sa oras na ito. Maging sa mga anak, may mga magulang, Panginoon, may mga kapatid. Patuloy na tulungan niyo sila, Panginoon. Dahil ako'y naniniwala,
meron kayong magandang regalo, Panginoon, na ibibigay niyo. Pinakikita niyo, Panginoon, sa lahat ng tatalima, Panginoon, sa inyong salita. Meron kayong nakalaan, Panginoon, na biyaya, Panginoon, na pagpapala na kilang na sukat na hindi nila maunawaan, maintindihan. Dahil ito'y napaka-espesyal, Panginoon. Salamat po sa inyo. Sino man ang nabibigatan, bigyan niyo ng kapahingahan at sagot sa mga problemang pinagdaraanan. Kung merong karamdaman, kayo ang Diyos ng kagalingan. At kung meron, Panginoon, kakasalatan, kayo ay tinawag na Jehovah Jireh at nagpo-provide, Panginoon, ng sa lahat ng aming pangailangan. Salamat po. Pinagpapala ko po ang bawat isa, maging aming Pastor Joey, Panginoon. Pinagpapala ko po siya, Panginoon, 10 ng kanyang mga miyembro, sa 10 ng kanyang nasasakupan, Panginoon. I-bless niyo po siya. Hallelujah. Ang bawat isa, magkaroon sila ng puso na nagtutulungan, nag-uunawaan, nag-iibigan, Panginoon. Hallelujah. Dahil naniniwala ako, Panginoon, hindi aksidente na naririto kami, ito'y kalooban niyo. Upang ang iyong salita, Panginoon, na iyainihasig, Panginoon, ay maging sandata namin, Panginoon, sa anumang hamon ng mundo ito. Salamat po sa inyo, bakuran niyo ng iyong mga anghel, ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya na hindi namin kapiling, Panginoon, upang anumang pakana ng kaaway hindi makapenetrate, kundi yung purong pag-ibig niyo ang maranasan ng bawat isa sa amin. Kapayapaan, Panginoon, ang iniiwan ko sa bawat pamilya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Hindi na po ba tayo mag-memory verse?